apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentekostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar at biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang atin-ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asya. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Cirene, at mga nakikipanirahang mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit sa Judaismo. May mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa atin-ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos?" Ang salita ng Diyos. Espiritu mo'y suguin, poon tanayong baguhin. Pinupuri ka, Poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig, ikaw poon, kay rami ng iyong likha. Sa dami ng nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Espiritu mo'y suguin, poon tanayong baguhin. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang espiritu upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Espiritu mo'y suguin, poon tanayong baguhin. Sana ang iyong karangal ay manatili kailanman. Sa lahat ng iyong likha ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso sana naman ay kalugdan, habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Espiritu mo'y suguin, poon tanayong baguhin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ninuman Panginoon si Jesus kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa Kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. "Sumainyo ang kapayapaan," sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo." Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad." Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang salitang Pentecostes ay nangangahulugan na ika-50, 50th. Ito ay ang ika-7 linggo mula sa panahon ng Paskwa. 7 weeks, kaya 50 days. Ito rin ay isang harvest festival ng mga Hudyo, kung saan ipinagdiriwang nila ang pag-aani ng trigo. So itong nature festival na ito ay binigyan ng isa pang kahulugan na galing sa kanilang kasaysayan. Ipinagdiriwang nila sa panahon ng Pentecostes ang pagbigay ng batas ni Moises sa bundok ng Sinai. Kaya sa kapistahan ng Paskwa, pinagdiriwang nila ang pag-alis nila sa pagkaalipin sa Ehipto. Pero naglakbay sila mula sa dagat na pula patungo sa bundok ng Sinai, kung saan ibinigay sa kanila ni Moises ang batas ng Diyos. Ito naman ang pagdiriwang nila ng Pentecostes. Kaya para sa mga Hudyo, mahalagang kapistahan ang Pentecostes. Sa kapistahan ito, marami mga Hudyo ang pumupunta sa Jerusalem. Kasi isa ito sa 3 kapistahan na hinihikayat sila na gumawa ng pilgrimage papunta sa Jerusalem. Ang isa dyan ay kapistahan ng Paskwa. Pangalawa, kapistahan ng Pentecostes. At pangatlo, ang kanilang kapistahan na ginagawa nila sa mga September o kaya October, noon ang kanilang pananatili sa mga tolda, kapistahan ng tolda. Inaalaala naman nila ang kanilang paglalakbay sa disyerto. Dahil sa dakilang kapistahan ng Pentecostes, kaya nakikita natin na maraming mga tao na nasa Jerusalem nanggaling sa iba't ibang mga lugar. Sila po'y gumagawa ng pilgrimage. Sa ating mga Kristiyano, nagkaroon na isa pang kahulugan ang Pentecostes. Sa araw na ito, ng dakilang kapistahan ng mga Hudyo ng kanilang Pentecostes, ito rin ang araw ng pagbaba ng Espiritu Santo sa mga alagad. Nangako si Jesus na ipadadala niya ang banal na Espiritu sa mga alagad niya, sapagkat ayaw niyang iwanan silang ulila. Kaya magbibigay pa siya ng isang magiging katulong nila, na siyang gagabay sa kanila, ipaalaala sa kanila ang kanyang mga aral, at bigyan sila ng lakas na gawin ang mga sinabi niya. Ito pong Espiritu. Kaya pag-akyat ni Jesus sa langit, sinabi niya sa mga alagad na huwag muna silang umalis sa Jerusalem hanggang hindi dumating ang ipinangako niya. Dumating nga ang Espiritu sa umaga ng araw ng Pentecostes. Dumating siya sa anyo ng malakas na hangin na bumayo sa kwarto na kinatitirahan ng mga alagad at sa pamagitan ng dilang apoy na bumaba sa ulo ng bawat isa. Kaagad naramdaman ang resulta ng pagbaba ng Espiritu Santo. Nakapagsalita ang mga alagad sa iba't ibang wika. Naging matapang na sila. Lumabas na si Pedro at ang mga apostol na nangaral tungkol kay Jesus na pinapatay ng mga Hudyo. Pero ngayon ay muling nabuhay na. Ito ay matagal nang hinulaan sa Biblia, ang pagdating ng Espiritu ng Diyos sa bayan ng Diyos. At nanawagan ang mga alagad, ang mga apostol ng pagsisisi. Mali sila sa pagpatay kay Jesus. Ngunit siya muling nabuhay, magsisi na sila sa kanilang kasalanan. May epekto din ang pagbaba ng Espiritu Santo sa mga tao. Nagtataka sila na narinig nila ang pahayag ng mga apostol sa sarili nilang mga wika. Dahil sa pahayag ng apostol at sa pagkilos ng Espiritu Santo,
Sa araw ding iyon, mga 3,000 mga tao ang naniwala at nagpabinyag. Kaya nga tinatawag ang Pentecostes na birthday ng simbahan. Kasi dito naging hayag ang simbahan. Nagpakilala na at nakilala na ng mga tao ang grupo na itinatag ni Jesus. Magkaugnay ang Pentecostes sa muling pagkabuhay ni Jesus. Ito'y pinakita sa atin ni Juan sa kanyang ebanghelyo na ating binasa ngayong araw. Sa gabi ng linggo ng pagkabuhay, unang nagpakita si Jesus sa mga apostol. Sa araw mismo ng muling pagkabuhay, sa pagpapakitang ito, hinipan niya ang mga apostol at ibinigay sa kanila ang Espiritu Santo. Kung ayon sa gawa ng mga apostol, sa version ni Lucas, dumating ang Espiritu sa pamamagitan ng malakas na hangin. Dito naman, sa version ni John, sa Ebanghelyo natin, dumating siya sa pamamagitan ng ihip ni Jesus. Kasama sa pagbigay ng Espiritu Santo ay ang pagbigay ng kapangyarihan na magpatawad ng kasalanan. Ang Espiritu Santo ay ang Espiritu ni Jesus. At ang Espiritu ito ay kapangyarihan na magpatawad ng kasalanan. Ito yung tagumpay natin sa kasalanan. Ang pagpatawad, ang pagtanggal ng kasamaan. Mahalaga ang Espiritu sa buhay nating mga Kristiyano. Sinabi ni Pablo sa ating ikalawang pagbasa na hindi man natin mabanggit na si Jesus ay Panginoon kung hindi dahil sa Espiritu. Siya ang nagbibigay sa atin ng kakayahan, ng lakas upang ipahayag si Jesus. Ang Espiritu ay kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa atin. Hayaan natin na kumilos tayo ayon sa udyok ng Espiritu Santo. Makakayanan nating alalahanin, intindihin, at isabuhay ang mga aral ni Jesus dahil sa kanyang Espiritu, ang kanyang kapangyarihan na kumikilos sa ating lahat.